Hello guys, what's up? I'm Sally Manalo and welcome to my YouTube channel. Okay, so for today's video is a very special day because today is our wedding anniversary. Anniversary. Hype na hype yan. So today, I'm going to redo my wedding makeup as what I want. So without further ado, let's go jump into the video. Going back, akala ko ang mahirap na nun is pumili ng venue, pumili ng isusuot kong damit, and magkasundo sa lahat ng bagay. Hindi pala, girl, napakahirap. Hindi naman napakahirap, pero for me, yung first year yung pinakamahirap. It's the most hardest part for me. Especially the first few months after ng wedding. Kasi doon na yun yung hindi naman sa wala ng sparks, guys. Pero alam mo yun, yung from dati na lagi kayo nananabik sa isa't isa. Like parang, oh my God, I miss him. Mga ganon. Hindi na yun ganun ngayon kasi araw-araw na kayo magkasama. May moments talaga at time na parang nauumay ka na sa kanya. Hindi naman nauumay, not in a bad way, pero malaki talaga yung adjustment. And that day, May, medyo summer din, and ang plano ko talaga is ako gagawa ng makeup, hair and makeup ko kasi kaya ko naman. Kinakabahan ako, so sabi ko hindi na magsasalon na lang ako. And yes, medyo nagsisi ako dun sa pagpapasalon ko kasi gusto ko talaga nun simple lang. So sabi ko dun sa magme-makeup sa akin, sabi ko simple lang ka ako, I don't want too much. Si ate mo is pala desisyon sa buhay ng may buhay. So ang ginawa niya, minake-upan niya ako ng bongga. Pakita ko sa inyo, ito, i-attach ko dito yung picture ko dati, nung last year, nung wedding day ko. Maganda naman siya, kaya lang hindi naman ako Arab para mag-makeup ng ganon. And hindi ako sanay sa ganon klaseng makeup. As in, kabog na kabog ang ate nyo. Gusto ko sana nun, naka-red lips ako, and ang naka-red lips ako nun, ang gusto ko sana is light lang. As in, light na light, yung parang ikakasal ka lang sa West na ganung makeup, or yung simple lang, lightweight makeup lang. Kaya lang hindi talaga siya nangyari kasi don't get me wrong guys, okay naman yung makeup ko, hindi lang siya para sa akin. Gumanda naman ako nung panahon na yun. Nagmukha naman akong tao. Kaya lang hindi siya yung ideal ko na ayos. Kung ikakasal ako, hindi yun. So mag-eyeshadow muna ako bago ako mag-concealer. Yeah, para hindi tayo magkaroon ng cut crease. Para sa akin. Kasi pawisin yung mukha ko eh. And anyway guys, so as I say nga na gusto ko may wedding pa rin sa Pilipinas. So magkakaroon kami ng wedding sa Pinas. Very intimate lang. Yun nga, so wala kaming honeymoon pero nakapag-local ikot-ikot naman kami dito ng asawa ko. And happy naman ako doon. Since I have no choice and marami pa namang time para mag-travel in the future and marami rin akong hiling sa buhay. So, mga after 1 month, ayan talaga, nag-aaway na kami talaga, Joy. E di, ayan na nga. 1 month, maliliit na bagay, ayan na, pinag-awayan na namin, hindi na kami nagkakasundo, to the point minsan natatawag na ako sa amin, uwi na, umiyak ako, nag-iimpake pa ako, girl, uwi na ako, ayoko na, mga ganyan. So yan, sa mga batang mag-aasawa dyan, baka mag-isip-isip naman kayo dyan, baka naman mag-isip-isip kayo. Kasi minsan kahit ako
Wala kasi ako masyadong guide from elderly. Not unless, kasi hindi ko sinasabing problema ko sa kanila madalas. Or kung ano yung gagawin ko sa buhay. So, decision ko, kasalanan ko. Ganun lang yon. Then, lalapit na lang ako sa mga elderly kapag wala na, sumabog na ako. So, ayun. First month, happy-happy. Minsan may clash. Pag gino-hormone ako. Ganon. And then, I think yung pinakamahirap naming month is yung from 3 months to 5 months. Siguro doon halos araw-araw kami laging nag-aaway. Ngayon, after 1 year, parang tatawa na lang din ako bakit ba ako baliw. Minsan talagang sinisinto lang. O minsan siya rin sinisinto. So, it's a tie. Tie lang kaming dalawa. So, yun na nga, di pag nag-aaway kami, guys. Hindi kami nag-uusap. Silent treatment. Mostly ako yung silent treatment. Kasi, nasanay lang ako na, wala lang. Salubin ko lang yung salubin ko. Akin lang. Hindi ko sinishare. Dapat yan. Nasanay lang ako na, solo ko lang yung problema. Hindi ako masyadong nagsishare. Kasi ayoko ng sawsawero at sawsawera. Nag-away kami and gusto ko na magsumbong. It means, hindi ko na kaya. Yung ano na siya, yung sasabog na ako na gusto ko nang umalis para wala akong masabing masama, ganyan. Feeling ko kawawa ako kasi nga maarte ako. Mga ganun ba? Pero hindi naman ako kinakawawa dito ha. Mababait naman sila. Talaga lang, feeling ko talaga lagi akong talo. So, hanggang sa natutunan ko na lang na talagang wag na lang siyang kausapin muna pagkagalit siya. And then doon medyo naglaylo yung pag-aaway namin. Pero hindi talaga darating, may araw talaga na darating na di mo kaya magtimpi, ganon. Ayun na nga, so dumating pa yung point na nag-uusap kami na bakit ganun, bakit ba kami nag-aaway, hindi mo na ba ako mahal, mga ganyan, kaartihan. Darating naman talaga yan sa buhay. Parte yung pag-aaway. Basta yung healthy na away lang ha, hindi yung grabe naman yung away. Yung sinasabi kong away, yung healthy lang ha, hindi yung walang bubugan. Pero dahil masculine po ako, minsan nabubugbog ko siya. Na totaling bugbog, pero kasi soft kasi yung asawa ko. Soft yung asawa ko, so dehado siya pag nagwala ako. Legit yan guys. Kaya ayaw niya ako nagagalit. Kasi pag nagalit ako, it means marami na akong saloobin. Yan, so sabog na yun. Kawawa siya. Yan na, may pilit mata na tayo. Okay. So, brush up lang natin to powder. Between 5 to 8 months. Kasi doon na yung frequent na awa, yung parang biglang hindi ko kilala yung sarili ko na dati inaalala ko lang yung sarili ko, andyan siya pero bahala siya sa sarili niya, gano'n. Tapos ako rin, hinahanap ko rin yung mga panahon na nagtatrabaho ako, na workaholic ako, na gigising ako sa umaga para magtrabaho, and then uuwi ako para matulog, kumain, then naalis na naman, then trabaho, same cycle every day. Doon nakakapagod, pero gusto ko yung ginagawa ko. Dating is hindi ko gusto yung nagpapalakad. To be real lang ha, totoo naman. Ganun talaga, siguro hindi para sa akin yung kumpanya na yun. Not saying bad against the company, but that's what I feel.
That's what I feel about the company. So, maybe it's me who doesn't fit there. So, malis na lang ako. Okay, huwag tayo magbabayo sa topic. So yun na nga guys. And, in the end of the day naman, kahit na anong pong pag-aaway namin, ending pa rin is mag-aayos kami kasi ang usapan namin noon, I made him promise to me na kahit anong aaway, hindi kami matutulog na magkagalit. Kasi sabi ko baka mamaya mamatay ako. Mamaya ka ako mamatay ako, hindi ka nakapag-sorry. Di galit ako sa'yo namatay. Konsensya mo pa. So yun. Ako na yung nag-insist. Kasi busy siya magtrabaho, wala rin naman akong ginagawa. So, ako na yung nag-insist na gawin yun. And then, medyo sumakses naman ako doon na paggastos ko siya ng medyo malaki. Ayan. Ito lang talagang ilong yung pinakamahirap para sa akin. Pinakamahirap i-contour. Kasi ang laki. So, yun nga, then nagkaroon kami ng mga dinner dates and plan for the next months na, sige, mag-date tayo sa ganito, you spend time with me, kasi, work from home siya, magkasama naman kami everyday. Pero, hindi ko siya nakikita, not unless it's sleeping time. So, sa umaga, magigising, sabay naman kami nagigising, pero, minsan sa sobrang dami ng ginagawa, hindi na siya minsan nakakatayo doon sa pwesto niya. So, doon na lang siya buong maghapon except kung kakain. And then sometimes, dahil nagpa-fasting siya, hindi rin kami sabay kumain. So, hindi na kami sabay kumain. Hindi ko pa siya nakikita very frequently. Kasi noon, syempre, yung ate mo, sabik sa asawa arte-arte, lagi namang inaaway. O, diba? Guys, tama sa ilong ko. Sino ka dyan? So, yun na. So, every specific date of the month, meron kaming, pwede nyo to i-try. Ang ginawa ko noon is, meron kaming 2 weeks na small dates. Like, since summer noon, lang kami, mostly lakad, walking dates, or, I'm not expensive woman. I'm cheap, but not bad cheap. Okay? I forgot my blush on. Wait. This 2025, lalo na dumalang yung pag-aaway namin kasi wala na, siguro napagod na lang kami ng kakaaway-away doon, away dito. It's tiring, guys. Hindi rin healthy yun kasi you're in a relationship, you're not in a fighting mode. Binawasan ko rin talaga ako binawasan ko yung pagtatuyuin ko. So, ayun, nag-work naman siya. So guys, wala akong pink lipstick, so I'm trying to make it pink and light kasi yun yung gusto ko. Pero parang ito, gusto ko to. Like, looks natural. And then, lip gloss. So, yun. Nag-work yung ganong klaseng thing sa amin. And, as of last month, I get to know that I am pregnant! Yes! Kwento ko sa inyo sa susunod na video kasi masyado na tong mahaba. Mahirap na mag-edit. So, ayan. Ito yung look na gusto ko. Ito yung makeup na gusto ko. And siguro ako na lang din ang gagawa kapag ongoing pa rin sa plano namin na magpakasal sa Pilipinas. Pero sabi niya naman, gagawin namin yun. Okay, so, ito na yung makeup na recreation. So, ito yung nung last year, and ito yung gusto ko talaga na ma-achieve
Very simple lang. Simple lang ako, girl. Guys, ang lakas makakwento yung character ng makeup ko. Ang cute ko talaga. Hops! Wait lang, guys. Kung nakaabot ka sa part na to, please like and subscribe and comment down below. Mashallah for our Filipina-Arab wedding. Okay? Really obsessed.